Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento. Welcome dito sa aking YouTube channel. Sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, do not put the test the Holy Spirit, you will die. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo at para magpahayag ng katotohanan. Ang misyon natin ay sumunod sa yapak ni Jesus na maging liwanag at asin dito sa mundo para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos at amang espiritual na siyang parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa atin. Sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit, and you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kung kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo na sinira at winasak ng mga pari na silang nagplano para ipapatay si Jesus sa krus. Dahil hindi matanggap ng mga bulaang propeta na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Pero bago ang lahat, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan kung sino nga ba talaga si Jesus at kung bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Bago pa man umiral si Jesus sa mundo, sinugo ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo ang kanyang anghel na si Gabriel na pumunta kay Birheng Maria para sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ay magdadalang tao. Alam ni Maria na malinis siyang babae at hindi siya nakipag-isang katawan sa sino mang lalaki, kung kaya alam ni Maria na birhen siya. So si Maria, sinabi niya kay Anghel Gabriel na paano mangyayaring yung magbubuntis siya gayong siya ay birhen. Sinabi ng anghel na si Gabriel na darating ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang lulukob sa iyo at magdadalang tao ka ng batang lalaki na papangalanan mong Jesus na siyang tatawagin na anak ng katas-taasan at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Si Jesus ay Mesiya, Espiritu, Berbo ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama, kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus ng aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa Amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na hindi ako ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling ng may sakit. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na sinira, winasak, at ipinapakot pinapatay ng saling lahi ni Abraham sapagkat sinalungat ni Jesus ang katuruan ng mga pari ng saling lahi ni Abraham. Sinabi ni Jesus na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Si Jesus ay Espiritu na nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo. Alam ni Jesus ang katotohanan na hindi siya orihinal na tao kundi Espiritu siya, na sinugo ng Espiritu Santo para hulihin ang bawat kaluluwa ng tao, na hikayatin na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ay maligtas ang kaluluwa ng tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Ngayon, narito na tayo sa huling panahon at ang mission ko ay sumunod sa yapak ni Jesus na itaas ang pangalan ng Espiritu Santo
Pakilala ng Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Amang Espiritual at Holy Father na dapat lang nating kilalanin sa ating katawan, puso at isipan na siyang ating Amang Espiritual ng ating kaluluwa para maging kapatid tayo ni Jesus na maging anak ng Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu sapagkat ang mga taong umiibig sa Espiritu Santo ay ang siya lang kikilalanin ni Jesus sa harapan ng kanyang ama na kapatid niya sa Espiritu. At ang Espiritu Santo ang siyang magbubuklod sa mga tao, sa bawat kaluluwa ng tao na magiging kaisa ni Jesus, na maging anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo, hindi natin yan makikita ng mata dahil Espiritu siya. Pero siya yung Diyos na umiiral at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Sapagkat ang Espiritu Santo ay ang siyang eternal, spiritual, living Father, and Almighty God. Siya yung may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. At alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga naging kaisa ni Jesus, nang tanging nilang kinikilala na Holy Father na Amang Espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa bawat katawan nating mga tao. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gumawa ng aklat na to para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ay siya ring isang Espiritu na nananahan sa katawan noon ni Jesus, na nagsugo kay Jesus. Ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan at ipakilala na siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At ngayong 2025, yung mga propesiya ni Jesus na sinasabi niya kung anong magaganap sa huling panahon ay nagaganap na sa ating panahong kasalukuyan. Sinabi ni Jesus na kapag nakikita nyo na ang mga senyalis na to, patotoo na malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ni Jesus na bago pa man dumating ang Panginoon, magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng peste, ng mga kalamidad, at ng tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sinabi ni Jesus, huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula lang ng paghihirap ng tao. At sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang Ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus na siya ring nag-iisang Espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang totoong buhay, liwanag at katotohanan na pinagmulan ni Jesus na siya ring pinagmulan nating mga tao. Ang evolution of human's life, nagmula yan sa Espiritu ng Espiritu Santo. At tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, mamamatay tayo at lilisan tayo dito sa mundo. Narito na tayo sa huling panahon at ang labanan, honestly, na nagaganap sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito'y laban ng espiritual, espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Sinabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala nyo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Gusto kong magbahagi sa inyo ng konting tip patungkol sa kasaysayan ng ating bansa, kung paano nakarating ang relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa.
Ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese navigator na napadpad sa ating bansa na isang utusan ng hari ng Espanya. At dahil kay Ferdinand Magellan, nakarating ang mga Espanyol sa ating bansa at sinakop ng Judas na hari ng Espanya ang ating bansa. At pilit nilang tinuruan ang mga tao sa ating bansa na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is, hindi iyon ikinalulugod ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan dahil ang Espiritu Santo ang parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin na gumigising sa atin sa araw-araw. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos, Ama, na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para hulihin ang bawat kaluluwa ng tao dito sa mundo, na kilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos at Amang Espiritual. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyo at ang mga Roman Catholic leaders ay mga kampon ng kadiliman. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Ang laban ko, ang laban ni Tatay Digong, ay hindi normal na laban, hindi ito pisikal. Laban itong espiritual. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan nating lahat ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na umiiral na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan ay narito sa ating mundo. Kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral ay dahil sa presensya niya. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at naging maibigin sa kanilang sarili at sa pera. Ang Papa ng Romano-Katoliko, inidulo niya ang kanyang sarili na siyang tawaging Holy Father. Ngayon, yung Papa ng Romano-Katoliko na si Francis ay patay na dahil ang katotohanan, yung katawan ng Pope, templo rin ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay nung si Francis, yung Pope ng Romano-Katoliko, ay ang Espiritu Santo rin. Umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan ng Papa ng Romano-Katoliko na hindi naunawaan ng Papa ng Romano-Katoliko na ang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang holy na siyang totoong nag-iisang Holy Father at Spiritual Father na dapat lang sambahin na siyang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na Ama sapagkat iisa lang ang Ama at yun ay ang Amang nasa langit. Sa talatang yon, ang pinaparinggan ni Jesus ay ang mga pari. Huwag niyong tatawagin ang mga pari na Father, na siyang inyong amang espiritual dahil ang Espiritu Santo lang na nasa langit, na siya ring nananahan sa ating katawan, ang nag-iisang amang espiritual, hindi ang mga pari. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, si Bongbong Marcos, hindi nalalaman din ng Judas na si Bongbong Marcos na yung kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo. Hindi nalalaman ng demonyo na si Bongbong Marcos na bilang na yung kanyang mga araw. Ang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo. Sa oras na umalis ang Espiritu Santo sa kanyang katawan, mamamatay si Bongbong. Tayong mga tao kapag lumisan dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay huhukuman pa yan bago marating ang huling hantungan. Dalawang
lugar ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Yung mga naging tapat at totoo hanggang sa huling panahon, na ang kinikilala nilang amang espiritual ay ang Espiritu Santo na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Sila yung nasa panig ng banal na espiritu ng Espiritu Santo na naging kaisa ni Jesus na naglalakbay sa espiritu at katotohanan. Yung mga Judas dito sa mundo, mga mukhang pera, tulad ni Torre, yung mga traidor tulad ni Juan Ponce Enrile, ni Nachis Escudero, yung lahat ng mga dilawan, yang sina Leila de Lima, sina Trillanes, Risa Hontiveros, lahat ng mga demonyo, kahit yung abogada na si Conti, na tumatayong abogado para sa parte ni Bongbong, ang puso nun ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, bilang na yung araw ng mga demonyo, yung mga anak ni Satanas, maging ang demonyong si Satanas ay bilang na rin ang mga araw niya. Dahil itong mundo natin ngayon na nababalot ng kaguluhan at ng kadiliman ay magwawakas na. Lulupigin na ng Espiritu Santo yung mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. At itong mundo natin to, babaguhin na to ng Espiritu Santo. Dahil ang maghahari na sa mundong ito ay ang Espiritu Santo lang. Yung mga tao na mananatiling Judas sa Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayong lahat dahil tutudasin kayo ng Espiritu Santo. At yung inyong kaluluwa, lahat doon yung pupunta sa impyerno. Kaya yung kataasan mo, Tore, putang ina mo, Tore, humanda ka. Maniningil ng pautang ang Espiritu Santo sa'yo dahil demonyo rin ang puso mo. Yang sina Rimulya, sina Enrile, lahat ng mga nasa posisyon ngayon sa ating gobyerno, na silang magnanakaw, mga ganid sa posisyon, mga traidor, mga Judas, mga sugo, lahat sila ng demonyong si Satanas. Kaya yung ating bansa ay namumuhay sa kahirapan at kadiliman, gawa ng ang nakatayo sa ating gobyerno ay ang mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Pero itong sina Chis Escudero, sina Juan Ponce Enrile, lahat ng nagsama-samang mga nasa panig ni Bongbong Marcos, kayong lahat ng mga ulupong, yung pagpapakidnap nyo kay Tatay Digong, pinadala nyo si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, is an open book in the sight of the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay natin. Yung sinasabi ni Enriling Judas na demonyo, na sinasalungat niya ang mga Duterte supporters, na sinabi niya na kinarma daw si Tatay Digong. Well, Enrile, kung nakikinig ka, putang ina mong matanda ka, Judas ka, planado nyo ang pagpapahuli kay Tatay Digong para dalhin sa The Hague. Alam ng Espiritu Santo ng ICC leaders ay connected kay George Soros sa Open Society Foundation. Ang Open Society Foundation na ang founder ay si George Soros, connected din yan sa human rights. Alam ng Holy Spirit na itong ginawa nyo kay Tatay Digong at yung gusto nyong ipa-impeach si Sara Duterte ay planado nyong lahat. Juan Ponce Enrile, Bongbong Marcos, Chis Escudero, sina Maria Ressa. Eto pala ang maganda. Itong putang inang si Maria Ressa, bago mamatay yung Pope, bumisita muna yan sa Vatican. Sorry. At nag bla 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 ang putang inang si Maria Ressa para siraan si Tatay Digong. Pero ito yung sasabihin ko sa inyong mga demonyo kayo. Ang sinong mang nagtataas ng sarili ay ang siyang ibababa ng Espiritu Santo. At ang sinong ibinababa ng mga demonyong tao,
ibinababa nila ang kanilang kapwa dahil gusto nilang sila ang maghari, sila naman yung ibinababa ng Espiritu Santo. Hindi to nakikita ng putang inang si Bongbong Marcos. The more siyang gumagawa ng paninira, yung kampo niya ng paninira sa mga Duterte, the more naman tumataas ang rate ng mga Duterte at ang tong si Bongbong, bumabagsak ang tiwala ng tao sa kanya dahil si Bongbong ay kilala na Judas, magnanakaw na naging kaisa ng demonyong si Juan Ponce Enrile. Kung anong galing ng iyong ama Bongbong, siya naman pagiging tanga mo. Dahil nagpauto ka kay Juan Ponce Enrile na Judas na nagtraidor sa iyong ama. Tama si Tatay Digong. Tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pari. Dalang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol, kay Satanas yun nagpupuri. Hindi yun nagpupuri sa Espiritu Santo na siyang ating Diyos na parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Bongbong Marcos, huwag mong subukin ang Espiritu Santo. Magrepent ka na, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo bago pa man umalis ang Espiritu Santo sa katawan mo. Dahil sa oras na umalis na ang Espiritu Santo sa katawan mo, mamamatay kang Judas, kang demonyo ka. At yung kaluluwa mo susunod yun sa Papa ng Romano-Katoliko sa impyerno. Dalang katotohanan, walang mga bulaang propeta na nakahihigit sa Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon, huwag mong iisipin na nakahihigit ka sa iba, sapagkat sa alabok ka lang nagmula, na muling babalik sa alabok. Tayong mga tao, pantay-pantay lang na pinahiram ng buhay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Siya yung Alpha at Omega, na siyang sinasabi ni Jesus na babalik, na siyang darating na parang magnanakaw, na walang nakakaalam kundi ang Ama lang. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na parati kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo ang pumili sa akin para maging tagapagsalita niya, para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag na si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siyang parating kasama ni Jesus, ay ang Diyos Ama na lumukob kay Birheng Maria para si Jesus ay mabuo sa sinapupunan ni Birheng Maria. Ay ang Diyos na siya ring nagbibigay ng buhay kay Birheng Maria. At si Maria hindi nakahihigit sa Espiritu Santo dahil si Maria ay tao lang. Kung kaya yung mga katuruan dyan sa relihiyon ng Romano-Katoliko ay sumasalungat sa Espiritu Santo. Dahil sumasamba sila sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, yung mga pare, ang kanilang iniidolo na spiritual father, yung Papa ng Romano-Katoliko, ang iniidolo nilang Holy Father. Pero itong mga pare, at ang Papa ng Romano-Katoliko, ng kulto ng Romano-Katoliko, ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na nasa aking katawan at sa katawan ng buong sangkatauhan. Ang mga pare, hindi nila alam na ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang spiritual father na sinasabi ni Jesus na nasa langit na dapat mo lang tawaging Father, na spiritual Father, hindi ang mga pare. Narito na tayo sa huling panahon. Itong 2025, maraming magaganap at nagaganap sa ating mundo. Pagpasok ng 2025 ng January, nagkaroon ng wildfire sa Amerika. Sunog ang Los Angeles. Dahil maraming mga artista
ang nilibak nila ang Diyos. Pinagtawanan nila. Ang Holy Spirit, anytime, kung gusto niyang wasakin ang isang lugar, kaya niya yan. Siyang lumalang ng mundo. Siyang may pag-aari ng langit at lupa. So, pag sinabi ng Panginoon, ng Espiritu Santo, lindulin yung lugar na yun, lilindulin yun. Pag sinabi ng Panginoon na magkaroon ng tsunami sa lugar na yun, magkakaroon ng tsunami. Ang Panginoon, nilikha niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa Espiritu Santo. Si Jesus ang siyang Mesiya na sinugo ng Espiritu Santo para magsalita patungkol sa Espiritu Santo, para magpahayag ng katotohanan ng Espiritu Santo, yung Diyos na may pag-aari ng langit at lupa, ay siya ring may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, na dapat lang nating sambahin sa ating katawan. Bongbong Marcos, bilang ng mga araw mo. Huwag mong subukin ang Espiritu Santo dahil mamamatay ka. Ang puso mo ay wala sa panig ng Espiritu Santo kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Judas ang puso mo, traidor. Dahil mas pumanig ka pa kay Juan Ponce Enrile na naghudas mismo sa iyong ama. Honestly, ang kalaban ni Sara Duterte at ni Amy ay ang mismong si Juan Ponce Enrile na naghudas parehas sa kanilang ama. Ang masaklap nga lang, kay Amy, ang kanyang ama namatay na hindi nakapalik ng buhay sa ating bansa. Pero ngayong panahon na to, hindi pa naman tapos yung laban ni Tatay Digong. Pero ang Holy Spirit ang gumagalaw para magpahayag ng katotohanan dahil siya yung espiritu ng katotohanan. At walang mga sinungaling na pwedeng magsinungaling sa Espiritu Santo. Dahil kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, papatayin ka ng Espiritu Santo. Dahil hindi ka naaayon sa Kanya. Ang Espiritu ng katotohanan at Espiritu ng kasinungalingan, magkalaban talaga yan. Kaya yang si Torre, sina Rimulya, sina Juan Ponce Enrile, sina Chis Escudero, Leila de Lima, putang ina ninyong lahat. Makikita nyo ang power ng Holy Spirit. Kung paano gagalaw ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Paano kayo wawasakin at dudurugin. Ang buhay natin ay pwedeng bawiin ng Espiritu Santo sa isang kisap mata. Wala tayong magagawa kapag babawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan. Walang sino mang taong makakapigil sa Espiritu Santo dahil siya yung may pag-aari ng ating buhay. Kaya kayong mga ulupong ng mga sinungaling, kayo, Chis Escudero, mga ambisyoso kayong mga putang ina ninyo, mga gahaman kayo sa posisyon, akala nyo mga putang ina ninyo, hindi kayo mamamatay. Akala nyo ang buhay nyo dito sa mundo ay forever. Hindi nyo nalalamang mga kumag kayo na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay nyo. Juan Ponce Enrile, putang ina mong matanda ka. Sa aklat na to, naririto yung pangalan ng putang ina mo. Na inilahad ko na ikaw yung bis at saka si Fidel Valdez Ramos na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Putang ina mo Enrile, hanggang sa mamatay ka ng hayop ka, tumanda ka na ang puso mo ay talagang sa halimaw. Putang ina mo Enrile, talagang hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo sa dami ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Putang ina mo, babaero ka na, sugarol ka pa, putang ina mo, Enrile. Yung sinasamba mong rebolto,
Yung sinasamba mong mga pare na iyong iniidolong Holy Father, patay na yung Pope. Yung Holy Father yung sinasambang mga kumag kayo. Talagang tanga at walang common sense ang Diyos nyo dahil hindi ang Espiritu Santo ang sinasamba nyo, kundi yung bulaang propeta ng relihiyo ng Romano Katoliko. Mga kumag ang mga pare. Mga tanga ang mga pare. Hindi sila mga banal. Mga sugo sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. We are in the last days. I'm encouraging you all to repent. Seek for pardon of the Holy Spirit before it's too late. Or else, you will all perish. And all your soul will go to hell. I'm only traveler in this world. And my kingdom is not here on earth. Because my soul does not belong into this world. It belongs into the kingdom of God in heaven. Because the Holy Spirit is my Holy Father. My spiritual Father that is always with me is my God and Father of my soul. I am the servant of the Holy Spirit, the masterpiece of the Holy Spirit that is also born again in the Spirit of the Holy Spirit. And the Holy Spirit that is in me is my God, my Father, and my Master that I am praising and I'm serving. Thank you for your listening. Until next time. Bye.